Ngayon mga master, isda na naman food trip natin ngayon. Baka sabihin nyo puro na lang tayo karne ba? Kaya relax lang kayo dyan mga master. Bahala mo oy. So ayun na nga mga master, diniliveran ako dito ng pinsan ni Mrs. na may isa sa mga first class na isda. At grabe yung mga ganitong isda mga master, kahit anong luto dito pwedeng pwede talaga mga master. At mga nasa 5 kilo ito mahigit lahat mga master. At maniwala kayo sa hindi mga master, 800 lang ang bili ko nito mga master. Oo mga master, ganito kamura ang isda dito sa Zamboanga. Kaya kung mahilig ka sa seafoods magi-enjoy ka talaga dito mga master. At dito kumuha lang ako ng 2 maya-maya mga master. Oo, maya-maya na isda ang tawag dito sa amin. Ewan ko lang dyan sa inyo kung anong tawag. Pero pag hindi nyo rin kilala mga master, di bahala mo oy. Bali nakaliskisan ko na pala itong isda na to mga master. Natanggalan ko na rin ng hasang at mga laman loob. Bali dito tatanggalan ko na lang siya ng mga palikpik at saka buntot. At hiniwaan ko lang ito mga master. At pagkatapos inasinan ko na ito para ready na iprito. At dito na naman tayo ulit. Hindi ko na siguro kailangan ulit na i-explain kung paano magprito ng isda no. Kasi alam ko na alam nyo na yan oy. Paulit-ulit na lang oy. Bahala mo oy. At syempre pagluto ng piniritong isda, isusunod natin ang sauce nito mga master. Sa ibang kawali naglagay lang ako ng mantika mga master. Tapos sinunod ko lagay dito ang mga aromatics mga master. Ahos, bombay at saka luy alang yan mga master. Kumbati na yan oy. Bahala mo oy. Tapos sinunod ko lagay dito ang mga carrots para masabay sa gisa. Para mabilis lang din siya maluto. Tapos dito sa sauce mga master, imbis na suka ang ipangpaasim ko, itong pineapple tidbits ang nilalagay ko mga master. Subukan nyo to mga master, iba talaga ang lasa. Tapos naglagay pa ako ng konting oyster sauce, konti lang na liquid seasoning, iilang butil lang ng bitsin. Syempre di talaga mawala sa sweet and sour ang sweet, ang asukal. Tapos paluwaapan pa nitong pampakulay natin na banana ketchup. Tapos ang panghuli itong paminta at saka asin. Tapos halu-haluin hanggang kumulo. At pagkakulo nilagay ko na dito ang bell pepper para lalabas na rin ang aroma niya. At niluto ko lang to ng konti ang bell pepper mga master. At panghuli nilagay ko na dito ang slurry mixture. At kailangan pagbuhos niyan mga master, consistent kayo sa paghalo niyan kasi mamumuo yan. At pag okay na sa inyo ang lapot niya mga master, luto na yan oy. At ibuhos na natin yan dito sa piniritong isda natin kanina. At syempre para igat kayo tanawon, naglagay lang ako dyan ng mga hiniwang sibuyas, dahunan at dagdag lasa rin yan mga master. So tignan nyo naman yan ang finished product mga master. Magkano na kaya to sa restaurant? Kaya tara, kain tayo mga master. Grabe, naligo talaga muna ako dyan mga master para kondisyon taba. Huwag na nimaho na jugong lansa mga master pero wa na, gikusi na nako ang sweet and sour tapos gipatong diya sa bahaw. Tapos kumuha pa ako dyan ng nilagang okra. Tapos paluapan pa ng pambansang ulam ng mga Pinoy, ang tuyo. Tapos ang kukumpleto sa food trip natin dito mga master, itong bagoong na mayroong kalamansi at saka sili. Grabe, nakakalaway mga master no. Lalo na kapag kainan mo pa nitong siling labuyo. Tapos sundan pa nitong sweet and sour na niluto natin. Awa na. Kahit ako ngayon na nag-i-edit ito naglalaway na. Prito tag itlog o magkaon oy. Bahala mo oy.